19. Tataka kayo siguro, bakit Pastor Mark tayo, Matthew yung ating pag-aaralan? Actually po, ito po Matthew chapter 19, yan din po yung nakasulat dun sa Mark chapter 10. I think, kung di ako nagkakamali, Mark chapter 10 or Mark chapter 8. Pero I preferred to use Matthew for some reason. Okay. The title of our message for today is The Rich Young Ruler. The Rich Young Ruler. Matthew chapter 19, verse 16 to 22. Actually, hanggang 26. Hanggang 26, binasa natin kanina. Shall we bow our heads and let us close our eyes as we prepare our hearts to listen to the word of God. Hallelujah. Lord, speak to us. We are listening, Lord. We're willing, O God, to lay aside everything, all our cares, or everything that in our minds, in our hearts, we lay aside everything for the sake of listening to your words. Today, by this time, we pray, O God, that you speak to us freely, personally, in a very special way, O God. Speak to us, and I pray, O God, that no one will leave this place without being touched by your Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, at alam po namin na ang iyong salita ay makapangyarihan na makararating sa aming mga puso at magtataas ng aming pananampalataya. We give you praise, we give you glory. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen and amen. Palakpakan natin si Lord. The rich young ruler. Alam po ninyo, ang kwento ng kabataang ito, isang kabataan, isang mayaman, at isang may authority o isang leader. Ano pa hanapin mo sa isang taong ganito? Kabataan ka, meron kang influence, kabataan ka, meron kang kayamanan. What else you can you can look for, di ba? Kung kabataan ka, let's say 25 years old, 25 years old, you have everything. You have many cars, you have many houses, you have business, you are in a position of authority, lahat ay sumasaludo sa iyo, lahat, sir, ma'am, boss, manager, lahat ng kaya mong bilhin ay nabibili mo, lahat ng kaya mong puntahan, napupuntahan mo, mayaman ka, kabataan ka, meron kang influence sa mundo, sa paligid mo, ano pa ba hanapin mo? Di ba yan na? Palagay ko, kapag ka nandiyan ka sa situation na yan, masasabi mo, you are already fulfilled. No? So, marami sa atin dito, kabataan, pero hindi pa mayaman. Meron dito mayaman, pero matanda na. No? Meron dito mayaman o kabataan, pero hindi sila influential, hindi sila leader. Wala silang authority. Pero dito, nasa kanya na lahat. Meron siya kayamanan, kabataan, malakas ang tuhod, pwede pang mag-adventure, mag-explore, sa maraming bagay, at isang pitik lang ng kanyang daliri, kaya niyang utusan ang maraming tao. Mayroon siya authority. Nasa kanya na lahat. Kaya ito pong encounter ni Jesus sa kabataang ito, we can consider this is the most challenging encounter ni Lord sa isang tao. Marami na na-encounter si Lord, mga leper, demon possessed, tax collectors, ang dami nang na-encounter ni Lord. Pero ito, kakaiba na-encounter niya dito. Ang na-encounter niya sa in the past, puro may kailangan. Puro kailangan ng healing, kailangan ng blessing, kailangan ng provision, kailangan ng deliverance. Pero ito ngayon, ang kanyang encounter sa taong ito, halos walang kailangan ng taong ito. Halos walang kailangan. No? Pero, meron po tayong matututunan dito.
Ito pong taong ito ay, bago natin basahin uli, no? Itong taong ito ay para bang everything in this world ay nasa kanya na. Hindi lang po siya young, hindi lang po siya wealthy, hindi lang po siya man in authority. Siya po ay morally upright. Morally upright. When you say morally upright, hindi po siya, wala siyang bisyo. Wala siyang bisyo. Hindi siya nangigirilyo, hindi siya uminom ng alak, hindi siya nagda-drugs, wala siyang anumang masasabi nating masamang ginagawa. Mamaya mababasa natin yung sa text natin, no? At siya po ay masasabi nating self-sufficient. Self-sufficient. Nasa kanya na po ang lahat ng bagay. And yet, deep in his heart, he knew something is missing. Something is missing. He runs to Jesus. Siya po'y lumapit kay Jesus. Tumakbo siya kay Jesus. At siya po'y nagtanong, the most important question anyone can ever ask. Ano po yung pinakamahalagang tanong niya? Ang pinakatanong niya ay ganito, Teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? What good thing shall I do that I may have eternal life? Ano ang gagawin ko para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? So para sa kanya, nasa kanya na lahat ng bagay, but something is missing. Wala siyang eternal life. He was morally upright, religious actually. You can read all the verses mamaya. Very religious, very upright, morally righteous. Nasa kanya na lahat, and yet, wala siyang eternal life. Kaya nung nakita niya si Jesus, lumapit siya kay Jesus at sabi niya, Good teacher, what good thing shall I do that I may have eternal life? Ang sabi po sa ibang version, Lord, what shall I do that I may inherit eternal life? Ano ang gagawin ko para magmana ako ng buhay na walang hanggan? In another version, makikita rin po natin, ano ang gagawin ko, Panginoon, para makapasok ako ng kaharian ng Diyos? Is that your question also? Yan ba tanong natin? Paano tayo makakapasok ng kaharian ng Diyos? Of course, not all of us are wealthy. Some are wealthy. Some are rich. But not all of us are wealthy like this person. Pero every one of us has something. Though we don't have enough money, not all of us have enough money, but all of us or every one of us has something that competes our relationship with God. Meron tayong something in our lives na nagiging karibal, nagiging rival ni Lord sa atin. It may not be money, it may not be resources, but something that will compete your relationship with God. It may be your relationship, it may be your habits, it may be your simple act. Ito po yung mga bagay na lumalaban sa ating Diyos. Kaya naman, ang mga tao, bagaman nasa kanila na ang lahat, they can still feel inside them the emptiness. Empty pa rin. Empty pa rin ang kanilang buhay dahil meron po silang hinahanap na katulad po ng hinahanap ng taong ito. Let's read verse 16. This young ruler asked a very right question. No? He asked about eternal life. He did not ask for money. Hindi niya sinabi, Lord, saan makakakuha ng maraming pera? Hindi, saan ba makakakuha ng maraming blessing? Hindi siya nag-ask ng anything. Hindi siya nag-ask ng material blessings. No? Hindi siya nag-ask na, Lord, heal me.
Pagalingin mo ako dahil sa kanya na lahat. Ang kanyang tinanong sa Panginoon ay eternal life. Eternity. Paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? I think this is considered as $100 million question. $100 million question. How can you have eternal life? By the way, let us talk about eternal life. What do you mean by eternal life? Pag sinabing buhay na walang hanggan, how do you understand that? Pag sinabing walang hanggan, ibig sabihin, walang hinto, walang katapusan, walang diin. So, ibig sabihin, possible pala na ang isang tao ay magkaroon ng buhay na walang katapusan. Actually, mga kapatid, if you will study the Word of God, the Bible, wala naman talagang katapusan ng buhay ng tao. Ang taong isinilang ng kanyang nanay, of course, lahat tayo sinilang ng ating mga nanay, from that day on, from that time on, you are already eternal. You are already eternal. Your life is eternal. Hindi na po matatapos ang buhay natin nung simula ng pinanganak ka. Kaya lang, kapag ikaw ay namatay physically, there is what you call transition. Transition from one place to another place. Okay? You will spend your eternal life either in heaven or in hell. Yan po ang turo ng Bible. There is no such place as between heaven and hell. There is no word in the Bible from cover to cover, and you can use your lente. Wala kang mababasang purgatory in the Bible. There is no purgatory in the Bible. The only place na pwedeng puntahan ng taong namatay na physically, either in heaven with God or in hell, suffering, eternal torment, punishment, and eternal destruction. If you will be in heaven, you will be there. Listen to this. If you will enter heaven, you will be there not only for 1,000 years. Nabuhay tayo rito ng 60 years, 70 years, ang haba na, no? Pagka 100 years, parang haba na ng buhay natin dito. Pero doon, you will spend there not only 1,000 years, not only 1 million years, not only 1 billion years, not only 1 trillion years, you will spend your life in heaven forever, for eternity. Are you listening? But let me have your ears. But if you will be in hell, the same. You will suffer there in torment. The Bible says there is fire. No? Hindi na-quench na fire. The Bible says meron mga bulating hindi namamatay. Ang bulati namamatay sa apoy eh. Pero mga bulati rin hindi namamatay sa apoy. No? Para silang nagsuswimming doon sa lake of fire. Sabi ng Bible, lake of fire. At ang tao na punta sa hell, mananatili doon, not only for 1,000 years, not only for 1 million years, not only for 1 billion years, not only for 1 trillion years, ang person na pupunta sa impyerno will be there forever and ever and ever. Amen? Kasi sa heaven tayo, kaya masaya tayo. Diba? Thanks God, si nanay nandito. So, kaya napakahalaga po pala ng gospel ni Lord. Napakahalaga ng gospel ni Lord kasi tinuturo natin ang tao paano mapupunta sa buhay na walang hanggan. Meron ako ikikwento sa inyo. Nakikwento ko na rin ito dati, no? Pero I would like to repeat this story.
Pero isang kabataan, nagtanong, sabi ng isang kabataan, Pastor, Pastor, how long is eternal life? Oh, gandang tanong yan, di ba? Magandang tanong yan. How long is eternal life? Gaano ba kahaba ang buhay na walang hanggan? Doon lang sa tanong na yun, parang napakahirap sagutin yan, di ba? How long is eternal life? So, sabi ng pastor, balik ka rito kinabukasan at sasagutin kita sa iyong tanong. Parang sa dulo ng walang hanggan. Wala nga hanggan, may dulo pa. Tatanungin, ano? Sabi ng pastor, kinabukasan, nag-uusap sila. Sabi ng pastor, Iho, maupo ka rito. Ikikwento ko sa iyo kung gaano kahaba ang buhay na walang hanggan. Kaya nagkwentuhan na sila. Ang sabi ng pastor, merong isang kalapati. Ito isang kalapati na namamasyal sa gilid ng dagat, no? Sa kanyang kapapasyal doon sa gilid ng dagat, ang ginagawa niya, nag-iisip siya, sabi niya sa sarili niya, itong kalapate, boring dito sa mundo, boring, wala nang kasiyahan, wala nang masyadong pagbabago, boring na, puro pollution pa. Sabi niya, gusto kong maghanap ng ibang lugar na mapupuntahan. Sabi niya, ang ginawa niya, siya ay tumuka ng isang buhangin. Isang piraso ng buhangin. Pagtuka niya ng isang pirasong buhangin, siya ay lumipad ng napakataas. Lumipad siya ng napakataas. Alam niyo ba kung gaano katagal siya lumipad? 1,000 years. Tagal, no? Hindi tumatanda yung kalapate. 1,000 years. Nung nakalipad siya ng 1,000 years, nakakita siya ng isang planet. Ang ganda. Hindi ko alam kung anong planet yun. Ano ba magandang planet? Ha? Halimbawa, Saturn o kaya basta nakakita siya ng magandang planet. Ang ginawa ng ibon, yung kanyang yung isang piraso ng buhangin, nilaglag niya doon sa planet na yon. Sabi niya, ang ganda rito. Sana mailipat ko rito ang mundo. Para hindi lang ako, pati lahat ng tao mapunta rito. Kasi dito walang pollution, walang ingay. Maganda. No? Kaya ginawa niya, ililipat ko ang planet Earth to this planet. Nagbiyahe na naman siya, 1,000 years pabalik sa planet Earth. Tumuka na naman siya ng isang piraso ng buhangin. Nilipad niya na naman ng 1,000 years patungo sa lugar na yon. Binaba niya na naman yung buhangin na yun. Nakadalawang buhangin na siya, 3,000 years na yon. Pagbalik niya sa planet Earth, another 1,000 years, tumuka na naman siya ng buhangin, bumiyahe na naman siya doon sa planet na 1,000 years, 5,000 years na yon, tatlong buhangin pa lang ang kanyang nilalagay. So yung bata, magtataka sa pastor, bakit niya kinikwento yon? Ang sabi ng pastor, halimbawa, meron kang isang dakot ng buhangin sa iyong palad. Sabi niya sa bata, gaano kaya katagal ibabiyahe ng ibon ang isang dakot ng buhangin para ang buhangin na ito, na isang dakot, ay mailipat niya doon sa planet na kanya nakita. Ang sabi nung kabataan, hindi ko po mabilang, pastor, kasi napakarami ng buhangin na nasa palad na yan. Hindi ko po kakayanin. Napakahabang panahon po yun. Ang sabi ng pastor, alam mo, Iho, kung sakali lang, though impossible, kung sakali lang mailipat nga ng ibon na yon, ang buong mundo, sa lugar na yon, ang buong planet Earth, mailipat ng ibon na yon, kung sakali lang. Ang sabi ng pastor, doon pa lang magsisimula ang buhay na walang hanggan. That is the only beginning of eternal life. So now you will realize how long is eternal life. Kapag ang isang tao na hindi nakakilala sa Diyos dahil yakap-yakap ang kanyang
Kinagisnan, yakap-yakap ang kanyang ibang Diyos. Ang tao na hindi nagsisi ng kanyang kasalanan, yakap-yakap ang kanyang bisyo, kasalanan, kamunduhan, napunta sa impyerno. You know how long that person will stay in hell. Forever and ever and ever, throughout eternity. Kung tayo naman doon din sa langit, ganun po. That is why this young ruler knew, alam ng young ruler na ito kung gaano kahalaga ang kanyang question, ang kanyang katanungan. So meron siyang tinatawag na right question. Ano ang sagot ng Panginoon sa kanya? Akala niya, una sa lahat, akala niya, tingnan po natin yung word, no? Sabi niya doon, what good thing shall I do? What good thing shall I do? Sabihin nga natin, 1, 2, 3. What good thing shall I do? Para sa kanya, para mag-inherit ng eternal life, meron siyang dapat gawin. I do. What good thing shall I do? Ang mindset niya mga kapatid, ang eternal life is by performance. Ang eternal life by earning. Ang performance, ang eternal life by performance earning, and para sa kanya, ang eternal life ay pinagtatrabahuhan. You know what, mga kapatid, ang ating pananampalataya, salvation is not about what we do for God, it's about what Christ has done for us. Ang kaligtasan po ay hindi po kung ano ang magagawa natin sa Diyos, kundi kung ano ang ginawa ni Kristo para sa atin. Hindi po siguro alam ng taong ito yung Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ano sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9? Basahin natin. 1, 2, 3. By grace. You have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Sa pamamagitan ng awa, tayo ay naligtas. Ito ay hindi sa pamamagitan ng ating sarili. Ito ay regalo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa upang walang sino man ang magmalaki o magmapuri. You see, mga kapatid, kapag tayo po'y napunta ng langit dahil mabait ka, dahil ikaw ay matulungin, dahil ikaw ay mapagbigay, marami kang abuloy sa mga mahihirap, marami kang pledge sa church, kapag napunta ka ng langit dahil ginawa mo lahat ng mabubuting bagay sa mundong ito, pagdating sa langit, pagpasok mo sa langit, sinalubong ka ni Jesus, hindi ni San Pedro, ni Jesus. Pag sinalubong ka ni Jesus, ano ka nakatingala ka, very proud ka. Siguro, tataas mo yung yung kwelyo mo. Very proud ka. Sasabihin mo kay Jesus, Jesus, I am here because I am kind, generous, religious, helpful. Nandito ako dahil wala akong sinaktan, wala akong pinatay, wala akong ginawa ng masama, wala akong ninakawan. Nandito ako because I am righteous. Not because you died for me. Not because you died for me. I'm here in heaven because of my own doing. You see? Kaya sabi ng Panginoon, hindi sa magitan yan. Hindi sa magitan ng gawa mo, hindi sa magitan ng iyong pagpapakabait para mapunta ka ng heaven. Sa pamamagitan po ito ng awa ng Diyos. Hinahabagan tayo. It is the gift of God. Regalo po ito ng Diyos. Ibig sabihin, wala kang pinagtrabahuhan. Hindi mo ito in-earn. Hindi ito bayad sa iyong mababait at magagandang mga gawa. You see, makikita po natin. Ano po ang sagot ng Panginoon sa verse 17? Ito na po yung, makikita po natin dito yung standard ng Panginoon. Ano ang standard ng Panginoon? Basahin natin yung verse 17 to verse 20. Let me read. Everybody read. So he said to him, Why do you call me good?
No one is good. That is God. But if you want to enter into life, Keep the commandments. He said to him, which ones? Jesus said, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, all these things I have kept from my youth. What do I still lack? Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng lalaki, Lord, how can I inherit eternal life? What good thing shall I do to have eternal life? Ano sagot ng Panginoon sa kanya? Ang sagot ng Panginoon sa kanya, if you want to enter into life, keep the commandments. Parang ano to? Parang hindi biblical si Lord. Tama, no? Parang hindi biblical si Lord eh. Parang mali yung theological answer ni Lord. Sabi nga natin, binasa natin kanina, by grace we are saved. Hindi, not by works, not by obeying the commandments, not by doing good things. Pero ang sagot ni Lord dito, para magkaroon ka ng eternal life, keep the commandments. Baka hindi alam ni Lord yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Ang sagot ng lalaki, anong commandments? Which ones? No? So, ang ginawa ni Jesus enumerated the commandments. What are those? You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. Honor your father, your mother. Love your neighbor as yourself. Nung sinabi ni Jesus yon, ito yung mga commandments. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Galangin mo ang tatay at nanay mo, mahalin mo ang iyong kapwa. Ang sabi ng lalaki, yung rich young ruler, all these things I have kept from my youth. What do I still lack? Mula pa ng bata ako, ginagawa ko na po yan, Jesus. Ano pa kulang ko? Hindi ba ako qualified sa langit? Ginagawa ko na nga ito eh. Lahat ng sinabi nyo, ginagawa ko na to. You see? Pero, something is lacking. Something is lacking. We know that the law is not just about outward behavior. It's about the heart. So, Jesus was dealing with the heart of that person, not about the outward action of that person, not about outward behavior, but about the heart. Okay? Sinabi ni Lord yung mga commandments na yon para ipakita sa rich young ruler na kahit na nagawa mo pa lahat ng bagay na yan, meron ka pa ring kulang. Meron ka pa ring kulang. No? Dahil totoo po ang sabi ng Bible, Romans chapter 3 verse 23. Favorite verse to ng mga makasalanan. All have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at lahat ay, ano yung fall short? Lahat ay hindi nakaabot or hindi nakapasa sa pamantayan ng Diyos. Sabi sa ibang version, all have sinned and fall short of the standard of God. Lahat tayo ay nagkulang. Okay? Walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus sa kabataan, sabi niya, though you are good, but you are not good enough to inherit eternal life. Though you are righteous, you are not righteous enough to inherit eternal life. Amen?
Bagamat ikaw ay mabuti, ikaw ay mabait, pero hindi sapat yan para makapasok ka ng kaharian ng Diyos. Ang sabi po ng Isaiah chapter 64 verse 6, we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. Ang lahat ng ating mga katwiran, ang lahat ng ating kabutihan sa harapan ng Diyos ay isang maruming basahan lamang. Kaya wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Ang lahat ng ating katwiran, kabutihan, lahat ng yan ay isang maruming basahan sa harapan ng ating Panginoon. Dito po sa verses na ito, let's go back to verse 17. Dito po, hindi po sinasabi ni Jesus actually na sumunod ka sa 10 utos para maligtas ka. Sinabi ni Lord yung 10 utos para ipasalamin o ipakita doon sa rich young ruler kung gaano siya ka-wicked, kung gaano siya kasama, na kahit na mabuti ka sa harapan ng tao, pero masama ka pa rin sa harapan ng Diyos. The law is our mirror. Sino sa atin nagsalamin kaninang umaga? Nagsalamin ba kayo? Lahat ba tayo nagsalamin kaninang umaga? Sino sa inyo may nakitang something sa inyong mukha na binago nyo? Kasi mali yung suklay ninyo, meron pala kayong toothpaste dito, etc. Di ba? Ang salamin po ay nagpapakita kung ano meron ka, kung anong marumi meron sa iyo. Yun din po ang batas. Yun din po ang 10 Commandments. Ang 10 Commandments ay ginawa ng Diyos para ipakita sa atin, ganito ka kasama, ganito ka makasalanan. At kapag na-realize natin kung gaano tayo makasalanan, magiging ano po tayo, magkakaroon po tayo ng tinatawag na repentance. Magkakaroon po tayo ng pagsisisi sa harapan ng Diyos. Tayo po ay magiging mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kasi po itong rich young ruler na ito, mayaman, kabataan, merong authority at the same time, religious, morally upright, morally righteous. Para sa kanya, Lord, I want eternal life. Pero add-on ko na lang to sa lahat ng meron ako. Parang gano'n ang mindset niya. Lord, I want eternal life, pero lahat ng meron ako, kayamanan, kabataan, influensya, yung sarili kong righteousness, i-add ko na lang yung eternal life. Paano ba magkaroon yan? Siguro para sa kanya, saan ba nabibili yan? O kaya, paano ba magkaroon yan? Anong dapat kong gawin? You know what? Pinakita sa kanya ng Panginoon ang kanyang spiritual poverty. Though physically, materially, he was wealthy, but in reality, in front of Jesus, he was blind to his own spiritual poverty. Bulag siya sa kanyang sariling kahirapan dahil hindi niya nakikita ang kanyang kawalan. Hindi nakikita ang kanyang kasalanan. Natatakpan ang kanyang kasalanan ng mga kabutihan ng kanyang ginagawa. Yan po ang nangyayari sa tao ngayon eh. Kaya mga tao hindi nagsisisi kasi they thought, konti lang naman yung kasalanan ko. Hindi ko naman ginawa to. Kaya hindi nagsisimba, hindi lumalapit sa Diyos. Kasi pare-parehas lang naman, konti lang naman. Mas masama pa nga yung mga nasa gobyerno. Ang daming corruption, kami konti lang. Ako konti lang. Ganito lang ang ginawa ko. Kaya nakikita niya sarili niya na hindi masyadong makasalanan, kaya hindi nagsisisi. Ito po ang kondisyon ng kabataang ito. Ano po ang sagot ng Panginoon? Verse 21. Let's go to verse 21. Basahin natin, sabay-sabay. 1, 2, 3. Jesus said to him, if you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. Very radical si Lord. Very radical. Ang sabi niya sa ibang version, if you want eternal life, go and sell everything that you have and give to the poor.
Yung mga napagbentahan niya, ibenta mo lahat ng meron ka, ang bahay mo, lahat ng ari-arian mo, lahat ng kayamanan mo, ipamigay mo sa mga mahihirap, and you will have treasure in heaven. And come, follow me. Ganito na ba kadesperado si Lord? Ganito na ba kadesperado si Lord? Bakit kailangan niya sabihan yung mayaman na ito na ibenta niya ang kanyang kayamanan? You know what, mga kapatid, nakikita ni Lord ang puso ng kabataang ito. Nakikita ni Lord na ang puso ng kabataan na ito, hindi naman ang Diyos ang kanyang nasa puso. Ang nasa puso niya ay ang kanyang kayamanan. Ang nasa puso niya ang kanyang karangyaan. Ang nasa puso niya ang kanyang authority. Ang nasa puso niya ay ang mga bagay na kanyang tinatangkilik, hindi ang Diyos. Kaya lang, na-realize niya, merong eternal life. Meron eternal life. Bali, wala pala lahat ng meron ako, wala akong eternal life. Lord, pwede po ba kasama ng aking kayamanan, magkaroon na rin ako ng eternal life para kumpleto na ako? Parang ganun siguro nasa mind niya. No? Pero sabi ni Lord, hindi pwede. Kailangan, tanggalin mo muna lahat ng meron ka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Sumunod ka sa akin, doon ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Very radical po ang requirement ni Lord. Are you listening? Very radical. No? Mga kapatid, sabi rito, sa Luke chapter 14 verse 33. Whoever of you does not forsake all, you see? Whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciple. Ang sino man sa inyo na hindi mo kayang iniwaksi ang lahat ng bagay na meron ka, hindi ka pwedeng maging tagasunod ko o maging disciple ko. Christianity is not just about adding Jesus to our busy lives. It is about surrendering, laying down everything at His feet and saying, Lord, you are my treasure above all. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng Christianity. Hindi lang po yung dagdagan ng pagiging religyoso. Hindi lang po yung pala simba-simba. Hindi lang po yung pabasa-basa at panalangin. Ang tunay pong Christianity, forsaking everything for the sake of following Christ. Yan po ang tunay na Kristyanismo. At yun po ang wala doon sa young ruler. Ano naging response? Tingnan natin. Verse 22. Let's read verse 22. 1, 2, 3, read. When the young man heard that speaking, he went away sorrowful, for he had great possession. Nung narinig niya yung sinabi ni Jesus, ibenta mo lahat ng meron ka, pamigay mo sa mga mahihirap, wala kay titira, sumunod ka sa akin. Nung narinig to ng rich young ruler, siya po ay umalis na malungkot. Umalis siya na malungkot. Dahil ang dami niyang possessions. Siya ay napakayaman. Mga kapatid, ito po ay isang halimbawa na hindi lahat na ini-evangelize natin na born again. Si Jesus na nga po, hindi na born again to eh. He rejected Jesus during this time. Mas sinawakan niya ang kanyang kayamanan. Mas sinawakan niya ang kamunduhan kaysa sa ating Panginoon. Kaya do not think that every time that you share the Word of God, you will be accepted. Because Jesus Himself was rejected. Okay? So mga kapatid, ano po ibig sabihin nito? Ang sabi po ng Matthew chapter 6 verse 21. Let's read. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandun din ang iyong puso. Ang kayamanan ng lalaking ito ay ang mga material na bagay. Ang kayamanan ng lalaking ito ay ang salapi. Ang kayamanan ng lalaking ito, yung kanyang prestige, yung kanyang status, yung kanyang authority. Ang kayamanan ng lalaking ito, yung kanyang pagiging kabataan.
Nasa kanya ng lahat. Ito ang kayamanan niya, yung kanyang morally upright, yung kanyang righteousness. Yan ang kanyang kayamanan. Ang sabi rito, where your treasure is, there your heart will be also. Nung umalis siya kay Jesus, tumalikod siya, iniwan niya ang Panginoon, doon siya nagpunta kung nasaan ang kanyang puso. Kung nasaan ang kanyang puso, doon siya nagpunta. Ibig sabihin, wala kay Jesus ang kanyang puso. Amen? Sabi rito sa isang quote, he had the opportunity of a lifetime. Yung opportunity, nasa harapan niya na. Si Jesus na mismo ang kinakausap niya. To follow the Son of God, but he turned away because he could not let go his earthly possessions. Yung opportunity na magkaroon ng eternal life in heaven. Tinanggihan niya dahil hinahawakan niya ang kanyang kayamanan. Mga kapatid, maaaring hindi kayamanan ang hawak natin dahil wala naman tayong kayamanan. No? Pero, maaaring one thing in our lives is this, na hinahawakan mo. Maybe it's not money. Minsan pride. Minsan pleasure. Minsan comfort. Convenience. Your status. Your relationship, etc. Ano man ang hinahawakan natin, you see, anything that takes the place of Jesus is idolatry. Ano mang bagay na pumapalit sa pwesto ni Jesus sa puso natin, yun po ay idolatry. Ang kayamanan ng lalaking ito ay wala sa Panginoon, kundi nasa kanyang possessions, nasa kanyang kayamanan. Let's go to our conclusion. Basahin muna natin yung 23 hanggang 26. Ano po ang response ng Panginoon dito? Pagkatapos umalis nung lalaki, ito po ang response ng Panginoon. Let's read. Sabay-sabay po tayo. Verse 23. When Jesus said to his disciples, assuredly, I say to you, it's hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. and again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Parang, sandali po. Meron bang kadugtong? O sige, tuloy natin. 1, 2, 3. When his disciples heard him, they were greatly astonished, saying, who then can be saved? But Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Let's go back to verse 23. Okay? Dito na po tayo magtatapos. Sabi rito, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Mahirap sa mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang question ko mga kapatid, is God against prosperity? Galit ba ang Diyos sa kayamanan, kasaganaan? No. Of course not. Kasi He created everything. Gusto nga niya maging masagana tayo. Sabi ng Bible, di ba? Gusto niya maging masagana tayo. Pero dito po sa context na ito, ang kayamanan ng tao ang humahadlang para ang tao ay maging desperado sa Diyos. Ang kayamanan ng tao humahadlang para maging God's sufficient siya, hindi self-sufficient. Ang kayamanan ng humahadlang para hanapin niya ang ating Panginoon. Mahirap sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Gaano kahirap? Gaano kahirap? Makapasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos. Ito po yung example ni Jesus. Si Jesus po ang sabi nito, mas madali pang pumasok ang camel sa butas ng karayom kaysa ang mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man
to enter the kingdom of God, mga kapatid. Praise God! Mahirap tayo. Di ba? Madali tayong makapasok sa langit. Hindi po yun ha. Ano lang po yun. Huwag niyo paniwalaan nyo na mahirap tayo dahil makapasok tayo sa langit. Hindi po yun ang context nito. Kasi maraming mahirap, hindi rin makapasok ng langit kasi meron din silang desire for earthly things eh. Mas marami pang ang greed na mahirap minsan kaysa sa mayaman. So it's not your wealth, it's not your poverty. Pinag-uusapan dito. Ang context po dito mga kapatid, doon sa lalaki, ang hinahawakan niya ang kanyang kayamanan. Kaya nahihirapan siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Kapag mayaman ka kasi, you see, practical lang to, no? Mag-invite ka ng mga mayayaman. Nasa sila ngayon? Yung maraming pera. Ikaw nagsabi nun, ha? Nasaan ang mga mayayaman? Nasa Sulair. Nasa Ukada. Nasa iba-ibang mga lugar. Saan maaaring sisimba, dadaan lang. Tapos na, parang part lang ng kanilang routine ang pagsisimba. Para masabi lang, Lord, naalala kita ha. Hindi lang puro kayamanan ko. Nasaan ang mayayaman ngayon? Mahirap po talaga mag-imbita ng mga mayayaman. Pero meron akong pakiramdam. Marami tayong maiimbitang mayaman doon sa lugar na yon. Amen? At hindi lang yon. Nararamdaman ko, payayamanin na rin tayo ni Lord. Amen. Di ba? Nasa kongreso pala, ha? Tayo. Okay? Mga kontraktor. Maraming mayayaman ngayon. The rich young ruler, okay, listen, malapit na tayo, matapos. The rich young ruler walked away sad because he valued his wealth more than Jesus. Okay? Ang tanong mga kapatid, kapag si Jesus nasa harapan mo rin, katulad ng mayaman na ito, will you walk away or you will follow Jesus? Pero may requirement. Are you willing to set aside everything behind and follow the Lord? Ayaw ni Lord ng 99%. Ayaw ni Lord ng 99.9%. Ang gusto ni Lord, 100%. If Jesus is not the Lord of all, He is not the Lord at all. Amen? Jesus is not asking for you to, what? To lose everything actually. He's inviting you to gain everything from Him. Eternal treasure from heaven, in heaven, eternal joy, eternal life in His presence. Mga kapatid, I do not know how long we will be together serving the Lord here. Pero ang gusto ko lang pong masigurado na lahat po tayo na nandito, meron po tayong eternal life. Amen? Eternal life. Kahit gaano tayo kahirap sa lugar na ito, kahit marami tayong challenges sa lugar na ito, marami tayong mga hardships in life, pinakamahalaga, dun sa langit, makakasama natin ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, last word, basahin po natin, sabay-sabay. 1, 2, 3. You cannot hold, sabay, both treasure and Christ as your ultimate security. To gain Christ, you must be willing to let go of all else, and in Him, you gain eternal treasure. I hope meron po tayong natutunan. Shall we sing one song and let us pray to the Lord, and the Lord will bless us this morning. Let us prepare our hearts right now sa ating pong panalangin. Awit tayo ng panambahan sa ating Panginoon. I offer myself a living sacrifice. Make me holy, Lord, to receive in your sight. Search
now, take away all the wickedness in me. I offer myself unto you, my God, my living sacrifice. For the last time, let's sing this song with all your heart right now. I offer myself a living sacrifice. Make me holy, Lord, pleasing in your sight. Search me now, take away all the wickedness in me. I offer myself unto you, my God, a living sacrifice. Let's pray. Aming Panginoon, salamat po ng marami sa mga salita mo na aming narinig. Salamat po sa mga mensahe na patuloy mo pinaririnig sa amin. Nararanasan po namin ang iyong pagkilos. Nararanasan po namin ang iyong mga pagsasalita sa amin, Panginoon. Salamat po sa paalala na ang tunay pong susunod sa iyo ay handang mag-iwan ng lahat ng bagay para lamang po sa iyo. Aming Panginoon, dalangin po namin na lahat po kaming narito, walang isa man sa amin ang tatalikod pa sa iyo. Walang isa man sa amin, Panginoon, ang manlalamig pa. Malapit na po ang iyong paghahari. Malapit na po ang iyong pagbabalik, Panginoon. Wala po isa po sa amin ang maiiwan. Wala po isa sa amin ang tatalikod sa iyo. Dalangin ko po na ang lahat ng narito ay magkaroon ng tunay na buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang mag-preserve sa bawat isa. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy pong magpalago sa aming pananampalataya. Lagi niyo pong gawing bukas ang aming mga puso sa iyong salita. Alisin mo po, Panginoon, ang mga bagay na umahadlang. Maaaring ito ay kayamanan, karangyaan, maling ugali, kayabangan, pagmamalaki. Panginoon, tanggalin niyo po ito sa aming mga buhay. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa iyong harapan. Lord, we humble ourselves before you, Lord. We can do nothing apart from you, Lord God. Let your grace be upon us, Lord. Let your grace be upon us. We claim your word, O God, that you give grace to the humble. You possess the proud. You give grace to the humble, Lord. Salamat po, Panginoon. Dahil we are so desperate, Lord God, sa iyo pong presensya, sa iyong kaharian. We are so desperate, Panginoon, na maranasan ka sa aming mga buhay. Ikaw po ang aming kailangan. Hindi po ang mga treasure ng mundong ito. Hindi po ang pleasure ng mundong ito. Hindi po anumang bagay sa mundong ito, Lord God. Nothing, O God, and no one can take your place in our lives, Lord. You are, O God, our Lord. You are our Savior. You are our treasure, Lord God. Salamat po, Panginoon. At dalangin ko po sa bawat isa na patuloy niyo po kaming gawing Panginoon, gawin niyo po kaming kagamit-gamit para po sa iyong ministeryo upang kami po ay maging effective witness of the Lord Jesus Christ sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa amin pong pag-alis sa lugar na ito, dalangin ko po ang biyaya mo ay patuloy pong maranasan ng mga tao sa lugar na ito. Ang iyong kaligtasan ay patuloy pa rin nilang marinig, Panginoon, sa lugar na ito. At dalangin ko po, Panginoon, na ang iyong kaharian ay patuloy pa rin lumaganap sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang iglesyang ito, ang church na ito, ang gawaing ito. Sa iyo po ang papuri, Panginoon, sa iyo po ang karangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and
amen and amen. Praise God. God bless you.